ang continuing message natin sa ating mga OFWs to continue to abide by host country protocols which are essentially centered on their safety. Patuloy na nananawagan ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayang Overseas Filipino Workers o OFW na naipit sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan na sumunod sa mga patakaran ng mga bansa kung saan sila naroroon ngayon para na rin sa kanilang kaligtasan. Gaya ng laging maging alerto sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag narinig na ang warning ng pag-atake at kailangan ng lumikas patungo sa mga bomb shelter. Which is essentially yung number of seconds or time frame that's needed to go from the point where you hear the alarm to the point when you should be at a shelter or be sheltered in place, as they call it. Ayon sa Department of Migrant Workers, pinag-aaralan ng pamahalaan ang lahat ng opsyon para sa repatriation ng ating mga kababayang nais umuwi sa bansa. Dahil sarado pa ang airspace at paliparan ng mga bansa sa Middle East, isa sa tinitignan ngayon ang land travel papunta sa ligtas na lugar kung saan pwedeng sunduin ang ating mga kababayan. And given the closure of the airspace and airports in many of the attacked Gulf states, including Israel, of course, and so we are looking at possible alternative ways. Ngayon, kung sarado ang air option, then possibly land options are there, but that is as far as I go. Okay? Hindi ko nasasabihin yung detalye for the safety and security of our people. Bukod dito, pinag-aaralan din ang posibleng paggamit ng mga barko. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy at Philippine Air Force kahapon na nakahanda ang kanilang mga eroplano at barko sakaling kailanganin para sa repatriation. Gayunman, hanggat maaari nais ng pamahalaan na mabawasan muna ang mga panganib. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga drone at missile attacks sa mga apektadong lugar. So we want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. We do not want to place any of our citizens or nationals or OFWs in harm's way as we undertake repatriation. Sa ngayon, umabot na sa 1,189 ang mga OFW na nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate. Pinakamarami ang Bahrain, sumunod ang Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait, Israel at Lebanon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.